Ay ito nga, kaya lang para sa ating pag-aaral ng mga magalang salita, ang ating pinakamamahal sa Panginoon sa mga sumandali ito. Dakilan o para tunay na mga idol ng Diyos, Panginoon Jesus, minsan pa, sumasumandali ito muli, ano po ipatuloy pa ako ng pangalan, pagkulit at samba, pasalamat sa lahat ng mga Panginoon, pakalan mo sa pagkatuloy ng nanay ng Diyos, sila na kapakulang kasawaan pag-ibig sa amin ng karatasan ng pagsilakan ito, patuloy ko namin sama-sama mga pagkinturan ng samba sa Espiritu at Katotohanan, ang mga ubanong sa mga awang tulad ng panambang pinagpalat kami sa sila tumis na presensya sa mga Espiritu at ibramatin mo sa aming kalakitaan sa mga himala o buwan ng mga patotoo, mga papuling awit, ang alis ng mga pinagpalat ng anak mo, buwan sa kalakatatapay sa mga pinagpakaloob, patuloy ko po ang bos-bas magbalik sa inyong mga beses, dalam kabuhayan, dalam mga sambahin, ay mo sa anong salat sa problema at mga kahirapan, at alam ko po ang masa at pagdapas mag-aaral ng ibigay ng kaligtasan, tulong-tulong po ang bangipod sa mga aking wala po akong magagawang palang kung tayo pinasaan, kahit umisahan pa ang masa mga sambahin ito, ito po ang kagalisalita sa kailangan natin pangalan, alas mo po ang magnawa pagkailangan sa nagkaligtan aming sama-sama sinasaway, sa mga Panginoon pangalan ng Jesus na dahil magkakaroon in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon at magandang araw po ang natigit sa lahat sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa inuwan mga minamahal at ginigilin pong kapatid, patuloy na riyan ang pagbibigay ng kahanagahan sa paghanap sa kalooban ng ating Ama, sa kalamitan ng ating magandang araw sa ating mga kasama, magandang araw, at muli sa ating buhay ng Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia, muli po natin sama-sama sa liwanag pag-aaral ang mga buhay na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan upang ng buhay ng mga kung matutulong po natin ipamumuhay at sampalatayanan ng kanyang mga banal na salita na ating pong pag-aaralan. Dito po ang minamahal sa ating mga pangunahing talata. Dito po tayo sa Book of Psalms, chapter 33, mga minamahal, sa verse 13 and 14. Dito po ang sabi ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Sabi nito, the Lord looked from heaven, He beholded all the sons of men. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng mga anak ng mga tao. From the place of His habitation, He looked upon all the inhabitants of the earth. Mula sa dapat kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nananahan sa lupa. So, mga minamahal, gusto ko para sa kanyang mga buhay na salita. Ito po yung pagpalasyon, mga minamahal, na tayo mga tao, mga minamahal, wala na tayo maililingit, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mula sa langit, mga minamahal, tumitingin sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamasdan niya po yung lahat ng mga tao. Ako, lahat tayo na nandito sa mundo ito, mga minamahal, tinitingnan ng ating pinakamamahal na Kristo. Ano ba yung nais makita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Nais masumpungan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, na tayo, na kanyang mga nilalang, nandoon yung ating
sikap na pagsunod, pagpapahalaga sa katuparan ng kanyang mga aral na tinuturo sa atin mula sa mga kasulatan. Kaya nga, sinasabi dito mga minamahal ko ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa verse 8 mga minamahal ng aklat ng mga awit na nagsasabi dito mga bago mga minamahal, with all the earth praise the Lord, with all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon, magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanlibutan sa Kanya. So ito yung gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na masutungan sa atin, yung magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Ibig sabihin, pag magkaroon tayo mga minamahal ng takot sa Kanya, nandoon yung ating mga minamahal pagbibigay halaga na minamahal na isa katuparan na minamahal o gawin. Ganun yung sinasabi ng Kanyang banal na salita. Ibig sabihin, yung takot na sa atin, yung banal na takot, yung ayaw natin magkasala, ayaw natin mamuhay mga minamahal ko sa kalikuan. Gusto natin mga minamahal mamuhay mga minamahal sa Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang mga aral na tinuturo mula sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 10, mga minamahal, the Lord break the counsel of the people to naught. He make the devices of the people of that effect. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kaya niwawalan halaga ang mga pag-isip ng mga bayan. Sabi mga minamahal ng Biblia, kumbaga, kung iisipin po natin kung ano nangyayari sa sanlibutan, mga minamahal, ito po mga minamahal yung sabihin natin, pagpapagutoo ng salita ng ating Ama sa kalangitan na sinasabi nga ng Biblia, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kasi yung turo ng mga bansa na minamahal, higit lalong pagtuunan ng minamahal ang paggawa kung paano mga nilulubos na mai-establish ang buhay ng isang tao dito sa lupa. Ang ibig sabihin, yun po ay kontradiksyon na minamahal sa nais ng ating Ama sa kalangitan. Kasi kung paano may tinuturo sa atin ng mga aral at karunong makasalimutan, yung higit at pag-una na pagsumikapan na magkamit mga minamahal ko ng ginawa ang karangyaan, katagumpayan sa sistema ng aspeto ng pamumuhay ng makasalimutan, iba naman ang minamahal ng turo ng ating Ama sa kalangitan. Kasi ang gusto ng ating dakilang Diyos, yung gawin natin panagbilang sa ating buhay, sa kasalukuyan habang tayo nandito sa liputan, yung mga minamahal paggawa ng makadiyos, makalangin espiritual na paggawa para mga minasik katitiyak ng ating makalangit na katagumpayan. Amen? Kaya sabi ng Bible, dinadala ng Panginoon sa mga ang payo ng mga bansa, kaya niwawalan halaga ang mga pag-isip ng mga bayan. Ang ibig sabihin, pinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kahit gaano man ito kaganda o kahit na anuman o gaano man ang maidul dito sa kanilang katagumpayan, in the end, mga minamahal, wala pa rin silang mapapala magiging hantungan, kundi mga minamahal ko ang kapahamangan. Bakit mga minamahal? Kasi hindi nila pinipili yung daan ng ating Ama sa kalangitan, pagdi ang daan ng pag-iisip ng isang tao mga sanlibutan. Ang sabi mga minamahal ko ng kanyang mga banal na salita ng buksan po natin yung book of Proverbs, mga minamahal, chapter 12 verse 14, hindi po nagkamali ko dito po ang sabi mga minamahal o 14-12 mga minamahal. Ang book of Proverbs
chapter 14, verse 12, ganito, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kahit anong gawin ng tao, mga minamahal, na pagsisikap, kung hindi niya ipapasakot yung kanyang sistema, yung kanyang pamamaraan, sa aral at turo ng Diyos, mula mga minamahal ko sa banal na kasulatan, yung kanyang pagsisikap na yun, ano man yung kanyang makamtan, mga minamahal, ang kauwian pa rin mga minamahal, sabi ng Biblia, ay kamatayan. Ito po, mga minamahal, ay hindi po ordinaryong kamatayan, mga minamahal. Kasi ang kamatayan ito, mga minamahal, sabi natin, tumutukoy mga minamahal sa ating pong pagawang makadiyos. Pag namatay ang ating pagawang makadiyos, mga minamahal, mamamatay din mga minamahal yung ating pag-asa na makatanggap ng mga makalangit na pangako ng ating dakilang Diyos. Kailan ba mga minamahal na mamamatay yung ating pagawang makadiyos? Hindi na mga minamahal. Kapag pinairal natin mga minamahal, yung inaakala natin, iisip natin na matuloy na daan, mga minamahal, yung aral, turo, mga minamahal na ating absorb dito sa sanlibutan, yun na yung magiging way, mga minamahal, para hindi natin bigyan ng dalang importansya yung pagsunod na gawin kung ano yung kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Bakit? Mga minamahal, sapagkat ini-insist sa atin ang sanlibutan na sa pamagitan ng kanyang katuruan, aral, mga minamahal na lagi sa ating kamalayan, yun yung magiging susi para magkaroon tayo, mga minamahal, ng katagumpayan at magandang kinabukasan. Kaya tayo naman, mga minamahal, talagang yun ang ating pinagsisikapan, yun ang ating pinagtutuunan. Bahala na kung hindi natin masunod na gawin, kung anong pinapagawa ng ating Ama sa kalangitan, ang mahalaga, maabot natin yung tagumpay, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal ko, ng aral na makasanlibutan ng ating natutunan. Maraming mga tao na nagiging successful at mga successful, mga minamahal, ayon, mga minamahal, sa kanilang paningin, mga minamahal. Parang okay naman, parang maganda naman, matuwid naman, mga minamahal. Pero yung realidad, kung iisipin natin, mga minamahal, daan pala yung kamatayan. Kasi hindi ito napapansin ng mga tao makasanlibutan, mga minamahal. Pag ikaw ang pag-iisip mo ang nakasanlibutan, siyempre, pangarap mo makasanlibutan, gusto mo magkaroon ng kataparan, pagawa mo makasanlibutan din, mga minamahal. Kasi yung karunungan mo makasanlibutan, yung pangarap mo makasanlibutan, yung pagawa mo makasanlibutan. Dahil ang gusto mo ma-establish, mga minamahal, yung tagumpay na makasanlibutan, mga minamahal, isasantan mo, mga minamahal, yung mga minamahal pagsunod na gawin kung ano man yung kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Kaya makikita mo, bakit napakaganda ng layunin mo, napakaganda ng plano mo, pero hindi mo napapansin na habang ginagawa mo yun, may pinapatay ka sa sarili mo. Mga minamahal, ano ba yung pinapatay mo sa sarili mo? Yung pagawang makadiyos. Yung pagawang makalangit, yung pagawang espiritual. Wala ka ng interes. Mga minamahal, sa salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos, gawin ang salita ng Diyos. Wala na. Kasi mga minamahal, yun nga, yung pinapatay mo habang, mga minamahal, nagbuon yung determinasyon mo, nag-abot mo makasanlibutan ng pangarap mo. Isasakripisyon mo yung tunay na pagpapala, tunay na kayamanan, tunay na kinabukasan na supposedly yun yung magiging huling destinasyon pag umalis ka dito sa sanlibutan. Pero hindi mo na masyadong napansin yun sapagkat nabulagan ka na ay napakaganda kasi nakakaingal mo kasi yung karunungan ng sanlibutan mga minamahal Kumbaga, napakaganda ng minamahal ng
mga mag-i-insist ng ating mga mahal sa buhay, ating mga magulang, mag-aral, mga minamahal, yung araw na yun, mga minamahal, ang sanlibutan, sa kapakinabang ng makasanlibutan, mga minamahal. Hindi yung naging problema natin, mga minamahal sa ating mga magulang, sapagkat hindi nila may prioridad, mga minamahal, yung pagtuturo sa atin ng makadiyos na karunungan, yung makalamit na kaalaman, yung spiritual, mga minamahal na kapakinabangan. Yung din kasi yung absurd, mga minamahal eh. Kaya mga minamahal, nagpoon yung pagsusulikat, ang isip natin, ang mindset talaga natin, yun ang way para makatakas mga minamahal sa hirap. Kung ayaw mo maghirap, mag-aral ka. Mga minamahal. Pero mga minamahal, kung titingnan natin yung sinasabi ng Biblia, mga totoo po ito, hindi natin pwedeng sabihin mga minamahal na wala lang ito. Yung wala lang, yung tinatayuan, mga minamahal ko, na pangangatungan o paninindigan ng tao, mga minamahal. Balikan nga po natin, mga minamahal ko yung sabi na aklat ng mga awit, Kapitulo 33, mga minamahal. At dito po, mga minamahal ko sa talatang 10, dinadala ng Panginoon sa walaan tayo ng mga bansa, kaya naniwawalan ng halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Kahit ba ang pakaganda, nakita niyo maraming tungkulin kagalakan sa Turkey, mga minamahal, sa news, ang tataas ng mga building, mga minamahal, pinagbubulan po din ng karunungan nun, ng alaman nun. Pinalaman ko nila yun, mga minamahal. Pero, seconds lang, mga minamahal. Minuto lang, mga minamahal. Wala na kaagad. Ang problema ng mga minamahal, hindi lang yung mga bagay doon, kasama yung maraming buhay na doon, mga minamahal. Yun yung patutuo kung paano yung sinasabi ng Biblia, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Yung pinapaisip sa atin na kapag nandun ka sa ganung sitwasyon, naabot mo na yung kalagayan na yun, okay na. Mga minamahal. Tagumpay ka na. Successful ka na. Mga minamahal. Sabi na ng Biblia, pag sinasabi ng lahat ng kapayapaan, biglang darating yung kapahamakan. Supposed to be talaga yung kapahamakan, hindi para sa atin yan, mga minamahal, yung kapahamakan. Sabi ng Paulo para sa mga tao na mga minamahal, pinapatay nila yung kanilang pagawang makadiyos, mga minamahal. Yung ibig sabihin, mga hidden, yung mga tao na wala silang interest, wala silang pag-ibig, mga minamahal na gawin kung ano man yung panapalan ng ating mga sa kalangitan, kundi yung kanilang pinapalandan, mga minamahal, yung kanilang makasalimutan karunungan at kaunawaan. Sinasabi po natin ito kasi dahil sa gusto natin maabot sa sanlibutan, pinabayaan natin mga minamahal yung pagsunod na yung kalaunan natin mga sa kalangitan, ilalagay natin sa panganib yung ating kalagayan. Kaligtasan ng ating pisikal na katawan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa ating kinakaharap na kapanahonan. Kaya, mga minamahal, intindihin po natin ito kasi maraming mga tao ngayon, mga minamahal na kumbaga, yung kamandag, mga minamahal ko lang sa libutan, yun na po talaga yung nagmamali obra sa kanilang buhay sa kasalukuyan. Sinasawaduhan na nila yung palang puso yung palang pag-isip patungkol sa Diyos. Parang wala silang mapapakinabangan kapag sa hirap ng buhay, maglingkod pa sila sa Diyos. Yun naman yung isang napakalaking pagkakamali. Kasi malamang dahil sa makasalimutan natin karoon kaalaman, ina-underestimate natin mga minamahal yung kakayanan, yung magagawa ng ating Ama sa kalangitan. Mas paniwanan tayo tuloy doon sa magagawa natin ay sa kayang gawin ng ating dakilang Diyos para sa atin mga minamahal. Kaya pag ganyan na po yung ating mindset mga minamahal, delikado na po yung ating sitwasyon.
yung ating alagayan. Sapagkat mga minamahal, hindi na buhay, hindi na kaligtasan yung ating tinutubo, kundi yung siya nakapamakan, kamatayan, mga minamahal ng ating mga kaluluwa, pagkatanggap ng makalawit at kapanguan ng ating Ama sa kalangitan. At delikado nga, mga minamahal, katulad ng ganung pangyayari, hindi ka na mabigyan ng chance na makapagsisi pa. Mga minamahal, hindi ka na makapananarin pa. Ibig sabihin talaga, mga minamahal, kinain ka na, mga minamahal, ng kapahamakan, ng kapawasahan, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia. Kaya yung iingatan natin sa sarili natin. Alam naman natin talaga, dahil tayo hindi tayo permanente. Mga minamahal, sa sanlibutan ito, hindi rin naman malaki ang buhay natin. Pero ang payo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at yung payo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga anak niya. Buksan po natin mga minamahal ulit yung Book of Proverbs. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa chapter 3 verse 1 and 2, mga minamahal, and 5 and 6 and 7, mga minamahal. Dito sabi, my son, forget not my law, but with thy heart keep my commandments. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sabi ng verse 2, for length of days and long life and peace shall be our to thee. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Ano naman ang sabi ng verse 5? Trust in the Lord with all thy heart and lean not to thy own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sarili kaunawaan sa Panginoon. Huwag sa ating sarili kaunawaan. Kasi yung ating kaunawaan na tumalang yun, kung ano yung kalagay natin, katawan natin naman, ganoon din yung ating kaunawaan. Baka naman, makalukwa, makasanlibutan. Maraming na mahal. Ang gusto ng Panginoon tayo sumandal sa ating makalukwa, makalaman at makasanlibutan. Maraming na mahal na kaunawaan. Kasi papahamak tayo. Papaniwalaan tayo ng ating sarili na yun ang tagumpay, yun ang kailangan natin, mga minamahal. Yun ang ibubulong sa atin ang kaunawaan natin, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, payo sa atin ng ating mga Panginoon, huwag daw sa ating sarili kaunawaan. Huwag natin ipagkatiwala, mga minamahal, yung ating buhay ngayon, uri ng pamumuhay ngayon, sistema ng pamumuhay ngayon sa kung ano na minamahal yung taglay natin na kaunawaan na makasanlibutan. Mga minamahal, dahil ikapapahamak natin yan. Ayon sa atin ang ating dakilang Diyos sa Panginoon, siya daw yung ating pagtiwalaan, siya daw yung ating panaligan. Ang ibig sabihin, kung siya yung ating pagtitiwalaan, siya yung ating panaligan, aalamin natin mga minamahal yung kanya, makadiyos, makalangit, spiritual na pamamataan. Hindi yung ating kaunawaan na makalupa, makalaman, makasanlibutan. Then, sabi mga minamahal, sa Panginoon, mga minamahal tayong titiwala, sa kanya tayo nananalig. Na, ibig sabihin na natin mga Panginoon, mga minamahal, tayo po, mga minamahal magsusuri, nag-aaral sa kung ano yung kanyang sinasabi, mga Diyos, makalangit at espiritual. Doon natin iaangko ang sistema ng pamamaraan ng ating pamumuhay sa kasalukuyan. Yun ang sabi mga minamahal. Sa verse 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Hinalin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. At kanya ituturo ang iyong mga lakad. Kasi hindi pag naisip natin, ng makalaman na unawan natin, ayun na agad yung gagawin natin. Mga minamahal.
kinakailangan isang ulit muna natin sa ating dating ng Diyos kung yun nga yung nais niya papalakang ipagawa mga minamahal sa atin, mga minamahal. Kasi gusto ng Diyos, safe tayo, ligtas tayo. Di lang yung ating physical na katawan, mga minamahal, kundi mga minamahal, higit lalo yung ating mga kaluluwa, tayo na niya mapagpalang lubusan. At hindi natin ito talaga manapuntan, yung tunay na pagpapala, mga minamahal sa ating kaunawaan, makalupa, makalaman, makasalimutan, kundi mga minamahal ng Diyos sa pagsunod. Sa kanya kalooban, kaya na sinasabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be healed, even as thy soul prospereth. Sa lahat ng bagay, aking nangigidalari na ang minhawa ka, ngunit buuti na yung katulad ng paginawa, mabuti na yung paginawa na yung kaluluwa. So, nandito yung tunay na tagumpay, mga minamahal, kasi nandito yung basbas ng ating Ama sa kalangitan, nandito yung kanyang pangakong pagpapala sa ating pagtintuan na kalagayan at sa ating magiging kalagayan sa magpasawalang hanggan. Kabutihan ng ating pisikal na katawan at kabutihan mga higit lalo ng ating mga kaluluwa sa kanyang harapan. Sabi niya nga, mga minamahal, kapag ating sinunod, nilakaran mo yung kanyang kalooban, sabi ng Exodo, chapter 15, verse 26, sabi ito, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord God that healeth thee. Sinasabi ko ba, yung dinigin, kung yung dinigin ng sikap ang tinig ng Panginoon mo Diyos, at gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at yung dinigin ang kanyang mga utos, at yung dami na pinagawa niya yung mga kalakutunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ang ibig sabihin, ito po ay hindi lang sa literal, kundi sa espiritual na karamdaman, kasi hirap na meron tayong karamdaman espiritual. Ang ibig sabihin, marami na yung karamdaman espiritual, marami na hindi ko makapaglingkod na ng ayos. Mga minamahal, kung paano yung katawan natin, may karamdaman literal, hindi ka makapag-uwi ng maayos. Pero sa espiritual naman, hindi ka makapag-ikot ng maayos, mga minamahal. Kaya, ang ating makalangit na kinabukasan, magiging wala rin sa ayos. Eh, ito yung pinapalo sa atin ng ating pinapamaramahal na Panginoon dito talaga sa lupa. Gusto niya kung tayo pagpalain, basa-basahan yung ating buhay, mga minamahal, bago niya tayo dalhin doon sa kanyang harian, para mga makasama niya, magpakailan-kailan pa man. Basahin na po natin kung sinasabi mga minamahal ng 3 John 1:2, mga minamahal. Sabi na ng Bible, Beloved, I wish of all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Minamahal, aking ibinadalangin sa lahat ng mga bagay ay guminawa ka, at bumuti ang iyong katawan, lagay ng panginawa ng iyong kaluluwa. Iba po yung naginawa ang dulot ng paraang makasalimutan, iba rin yung kami ng mahal na dulot na kami minamahal ng mga Diyos na kaunawaan, kaalaman, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa kanina, mga minamahal, kung gawin daw natin kung kami yung nakakalawag sa kanyang mga mata, mga minamahal, doon niya tayo bawas-basahan pagpapalain mga minamahal sa ating buhay, ang buhay dito sa sanlibutan. Kaya nandoon po yun sa ating pagsunod na gawin kung ano yung kanyang palapala, pautusan, pagkatulan, kahatulan na ating nababasa dito sa kanilang kasulatan. Kung mga minamahal, tutularan natin yung sistema pamakaan ng paglakan ng mga taong kasanlibutan, alam na po natin mga minamahal kung ano yung kakantungan. Yun nga yung sinasabi, mga minamahal ko ng kanilang kasulatan. Yan po, mga minamahal ay, mga minamahal, ulitin po natin para maintindihan natin, mga
dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kaya niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Kasi pagtanong pa, alaman ang salimutan, marami na, alam na po natin yan, kinakailangan nakaregister na po sa isip natin, marami na mahal. Ganun ang ginawa ng mga tao ng panahon nito Ganun ang ginawa ng mga tao ng panahon nito, marami na mahal. Kaya, mga dinala ng Panginoon sa wala ang kanilang payo, yun yung mga pinamahal, kanilang sistema pamamahala pamumuhay, makasalibutan, makalupa, makalaman, dinadala ng Panginoon sa wala. Paano na dinala ng Panginoon sa wala? Pinuksa sila lahat, nilipon sila lahat, mga minamahal, kanyang iwawalang halaga ang mga pag-isip ng mga bayan. Ayun, mga minamahal, yun yung paraan ng pagwawalang halaga ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, yun yung pinapakita sa atin, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng mundo na ating ginagawa. Katulad ng nalilak ng ating mga kamamayan sila ng Samar at Leyte, mga minamahal. May naisip pa batid, may naisip pa unawa ang ating pinakamamahal ng Panginoon, lalo na doon sa sistema pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Dahil na minamahal, marunong isipin na kahit na tawag ito, nagkaroon ng dalawang dilubyo, mga minamahal, ilang taon na, nandun ng mga tao, inuman, sugalan, kalayawan, mga tao wala pa sila natutunan, mga minamahal. Kung pinapakamutan na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, pero ayaw pa rin ang tigilan. Kasi yun ang normal tingnan ito nangyari sa Turkey, maraming tutulong, maraming alok ng tulong, maraming bigay ng tulong para magbalik sa normal. Maraming mahal. Ano pa yung normal namin sinasabi nila? Yung dating sistema ng mga ng buhay na maraming ng makalupa, makasalimutan, makalaman. Kaya gusto ma-insist na natin pinakamamahal na Panginoon, yung buhay na makadiyos, buhay na makalangit, buhay na espiritual. Yung normal naman sa mga tao, makasalimutan, na minamahal, yung buhay na minamahal ko sa laman, buhay sa kalayawan, minamahal. Yung wala pa rin. Kaya mga kapatid, ito yung sabi, minamahal ko na rin ng Bible. May people sa Isaias, mga minamahal, famous for the lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng alaman. Nandun yung masakal ng alaman, kaya hindi nila ina-ausog kasi gusto nila unawa na minamahal, karunong makasalimutan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag daw sa paunawang makalaman, makalupa, makasalimutan. Yung unawa ng tao huwag daw yung ating panagdan, kundi yung makalos. Sabi ng Bible, mga minamahal, tumimat, Panginoon. So, ituloy mo natin mga minamahal. Balikan po natin yung sinasabi ng Book of Proverbs na sa 6 na po tayo sa 7 naman siguro mga minamahal. Sabi po ng Biblia, be not wise in thy own eyes, turn Lord, and depart from evil. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Yung kasamaan na umupunta nila karamihan sa ating mga tao, mga minamahal ng kasamaan na umupunta nila sa ating mga tao sa kasalukuyan. Yun po yung ating pag-iisip, yun po yung ating patawang makasalimutan, makalupa, makalaman. Yun po mga minamahal, yung kasamaan na dapat natin iwalayan. Masamang pag-isip na minamahal, na naging gano'n na yung ating pagawa ng minamahal. Hindi yung pag-isip na as in minamahal, parang gumagawa ka ng krimen. Hindi yung pag-isip na minamahal, gusto mo mamuhay na makatahiwalay sa aral at tulong ng ating Diyos na buhay. Yun po yung masama. Kasi sabi na kanina, mga minamahal, yung sa 2 Chronicles, chapter 15, verse 12,
Pag pinabayaan natin ang Panginoon, pababayaan na rin tayo. Ibig sabihin, yung pagpapabaya sa Panginoon, yun po yung masamang gawa sa kanyang kalarapan. Sabi ng Biblia, humiwalay ka sa kasamaan. Humiwalay tayo sa pagpapabaya, mga minamahal, sa pagsunod, sa mga kaaralan, katuruan, mga minamahal, na nais papalakaran sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Huwag natin konsintihin yung ating mga sarili na winapalagalaga, mga minamahal, ginawa ng pagluhan, yung pagsunod na gawin, ulakaran, yung kanyang mga palagpong ikahanan. Ikakapahamak natin yun, hindi lang ng ating pisikal na katawan, hindi ng ating mga kaluluwa. Ganyan ang pinapahamak ng mga tao ng panahon yun. Ganyan ang pinapahamak ng mga tao ng panahon na minamahal ni Noe. Kahit ngayon sa iba't ibang dako, maraming yan ang pinapahamak ng minamahal. Tayo sabi ng Biblia, kung tayo mabuhay tayo sa Panginoon, mga minamahal. Kung mamatay tayo sa Panginoon, yun yung gusto ng ating pinakamamahal ng Panginoon para sa atin. Kaiba kasi tayo, we are a particular people. Bahagi tayo ng minamahal sa bansa, banal. Bawat pag-aaral sa sarili ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya, mahalaga na maintindihan natin itong bagay na ito na nais ipabatid sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo natin mga minamahal. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 14 verse 7, for none of us live to himself and no man die to himself. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. If we are Christian, mga minamahal, hindi tayo self-centered, hindi tayo mga minamahal makasarili, mga minamahal. Meron tayong banal na rason ng aming pagkanahan ko ngayon, ng ating paggawa, mga minamahal, meron tayong pinag-uulan, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, ang pagtugon sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, kung nabubuhay tayo, mga minamahal, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Saan tayo nabubuhay? Para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nabubuhay tayo para sa ating Panginoon, kung mabubuhay tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon. Sabi ng verse 8, for we live unto the Lord, and when we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord. Sabat kung nakabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nakabubuhay. Eh, huwag natin i-adapt yung sistema tawag ang makasanlibutan. Kung iwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag daw sa ating sarili ang yun ang ibig sabihin ng ating pinagmamalpin. Sa Kanya natin iuupol yung ating pagsisikap, yung ating pagawa. Ang ikabuhay natin, ang rason kung bakit tayo nandito ngayon, yung pagkatawag sa atin ng ating pinagmamahal ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng talatang ito, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon. Paano tayo nabubuhay sa Panginoon? Mga patuloy natin binibigyan ng buhay, mga yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ito sabihin, pagkatawag sa atin ng Panginoon, maka-Diyos, makalangit at espiritual na paggawa. Yan ang ginagabuhay natin. Marami na magbukas yung buhay natin. Sabi ng Biblia, marami na mahal, praise the Lord, sa Panginoon tayo. Nabuhay tayo para sa Panginoon, mamatay tayo sa Panginoon, marami na mahal. Yun yung may pakilabang na buhay, uli ng pamumuhay sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Marami na mahal. Sabi na ng Bible, makulitin natin para ating malinawan, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo nangamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Hindi pwede natin ibigay sa sanlibutan kasi iba yung Diyos ng sanlibutan. Yung mga tao ng sanlibutan, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Kaya kailangan mag-iba tayo, sabi na, dalawanan na kasunatan. Bakit kinakailangan natin mag-iba, mga minamahal? Sapagkat ay mga minamahal na hinihirang. Buksan natin mga minamahal ng ating mga Biblia. Sabi po, ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa 1 Peter chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar
are people that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Totoo, kayo isang lahing hirang, kaya lahi na ito. Diba, mga karamihan, mga natutulog sila sa harap ng buhay nila, mga mahal. Alam mo, hindi mahalaga sa kanila, hindi naintindihan yung mahalaga ng ganitong pagawa, ng ganitong pamumuhay, mga minamahal. Pero hindi natin sila masisisi kasi mga minamahal, hindi naman mga minamahal sila bahagi ng pagkatao sa atin ng Panginoon. Hindi sa ayaw ng Panginoon, kundi karamihan sa kanila, nare-reject nila mga minamahal, yung nais para sa kanila ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya paano tayo, kung inimintin natin yung pagsunod, mga minamahal ng ating pagtubol, para mapangyari sa ating buhay kung ano man yung layunin ng ating mahal ng Panginoon. Sabi dito, dapat kayo isang lahing hirap, isang makahaling pagkasasabote, bansang banal, bayan pag-aaling sa sarili ng Diyos, bayan pag-aaling sa sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kaliliwan hanggang sa kanyang kabilang-bilalas na kalawanan. So, maintindihan natin, pag-ganito yung buhay natin, mga presidente, mga hallelujah. Kasi, choosing generation na tayo eh. Sabi ng Bible eh, lalong hirap na tayo, tagalapin tayo, hindi tayo naka-interno. Kaya huwag na natin kaingitan yung buhay, pamumuhay ng mga tao sa libutan. Magkaroon tayo ng haba, malaming na mahal, pag manasakita natin yung kanyang kaligtasan. Ang ibig sabihin, o na, hindi sila interesado, mag-check up naman tayo, ipaunawa, ipaalam sa kanila, sabihin sa kanila, ipahayag sa kanila, maraming na mahal, yung maraming na mahal, sabi ng Bible, kagilag-gilalas na gawa ng Panginoon. Maraming na mahal na ating naranasan kung paano ang ating buhay noon na dilim, bakit dilim? Dahil kasamaan, kasalanan, kalikuan, dinala ng Diyos sa kaliwanagan. Binago tayo, maraming na mahal, yung ating pag-isip, yung ating pagawa, maraming na mahal, ginawa niya ng mga Diyos, makalangit spiritual. Ito yung bunga ng kanyang biyaya na ating nakamtan. Kaya bilang pasalamat naman, maraming na isi-share natin sa ating kapwa, maraming na mahal, dahil hindi lang tayo nangangailangan ng pag-ibig, paglinga, pagpapala, pagliligtas ng Diyos, kundi lahat ng mga tao nandito sa libutan. Kaya lang, maraming na, kung na yung talagang kailangan nila, hindi na maintindihan. Kaya tayo, maging matyagang magpaunawa sa kanila na higit sa ano pa man na mayroon sa libutan, ito talagang kailangan ng mga tao na nandito sa mundo sa kasalukuyan. Yung pagliligtas ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mayroon ang sanlibutan. Palampakan po natin na natin pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. So, ayan, mga minamahal, naintindihan po natin. Kung ayaw natin iwala na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating stand sa buhay, mga minamahal, kinakailangan na ipasakot natin sa ating Diyos na buhay. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kung ayaw natin iwala yung gusto natin yung parang pang pinanahawakan natin, kinakailangan hindi natin yung mga Diyos makala-espiritual, mga minamahal. Kasi kung payo lang na makasanlibutan, makalumpaan at makalanag, iwawala nun. Mga minamahal, i-diminish, mga minamahal. Kumbaga, as in, kaya sinabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, mga minamahal. Marami kasing tao na nasa lupa, pero matayo yung pag-isip, mga minamahal. Matayo yung pag-isip, mga minamahal. Ang taas ng pangarap, mga minamahal. Dahil sa taas ng pangarap, mga minamahal, hindi na niya, mga minamahal, pag-interesan, mga minamahal, yung buhay ng mga Diyos. Kasi para sa kanya, mababang ulit yun, mga minamahal. Lahat ng yun, iwawala ng ating Panginoon. Ito, mga minamahal, parang mystery o mga minamahal, hiwala, mga minamahal, hindi nagkaroon ng langit, mga minamahal, yung langit na pag-isip ng tao, mga minamahal,
Isabihin yung kanyang matayo na pangarap, pagkilala, pagpapahalaga sa sarili. Marami na mahal, iwawala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit marami na mahal? Pakakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami na mahal yung bunga na hindi nila pagpapahalaga na nakarang kung ano yung kalooban at nais ng ating Ama sa kalangitan. Yun na yung buhay natin yung halimbawa marami na mahal. Yun ang nangyari sa Biblia ng unang kapanahunan. Kaya tayo, maging maingat po tayo, marami na mahal, na sa araw-araw, marami na mahal na ating pananatili dito sa sanlibutan, isa-isip natin, huwag natin kalimutan marami na mahal. Ano ba yung nasa isip natin marami na mahal? Itong sinasabi ng unang talata na ating natumayan, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Araw-araw yan, marami na mahal. Tumitingin ang Panginoon mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng mga tao. Kanyang minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nananalahan sa lupa. Kaya nakita niya marami na mahal eh. Nakita niya sa Biblia na talagang masama marami na mahal yung gawa ng mga tao noong unang panahon, marami na mahal. Eh, marami na mahal, hindi pinento sa kanya. Marami na mahal, kundi nakita niya talaga. Kaya pala nakita niya, kasi nakatingin nga siya eh, sa mga tao araw-araw. Genesis, from the book of Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of his thought of his heart was only evil continually. Nakita ng Panginoon, kasi nakatingin nga siya eh. Mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang bunghara ng mga pag-isip ng kanyang puso ay masama na lang parati. Kasi lagi marami na mahal para pabayaan ng Panginoon, papalayo doon sa gusto ng Panginoon. Marami yung masama na lang parati. Araw-araw wala kang iniisip na para sa Diyos o wala kang gustong gawin. Marami na mahal ko na sinasabi na natin dati ng Diyos na mga Diyos. Ang gusto mo, pagdalangin mo sa sarili mo, gawin mo ang gusto mo. Yun yung masama na lang parati. Marami na hindi pinapangarap, hindi dinidesire na karamihan ng tao yung gawin kung ano gusto ng Diyos, kung ano yung kakalabot ng Diyos. Ang madalas, marami na mahal na pinag-iisipan, naman pinamahal, pinapangarap ng mga tao kung ano yung kakaligay niya. Kung ano yung ginugusto niya, wala siyang pakialam na gusto ng Panginoon, kakaligay ng Panginoon. Yun yung nagpapasama na lang parati, mga minamahal. Diba, araw-araw gusto natin lagi kumita, mga minamahal. Wala sa isip natin yung magdasal. Magpuri ba na lang eh. Masama na lang parati. Pag ang iniisip mo lagi kumita, masama na lang parati. Araw-araw yung lagi iniisip mo. Marami naman eh. Ayaw mo lang maglingko. So, diyan natin marami naman natin yung ating sarili. Marami na mahal. Mag-isip tayo ng mabuting din ng masama lang parati. Na yun yung nakita ng Panginoon sa mga tao ng panahon. Marami kaya sabi, nakita lang pang mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Talagang mabigat na mahal parati kasi ito ang isip nila eh. Palayo mga sa gusto ng Diyos. Marami na mahal kaya maraming mabigat. Kasi parati kumbaga, yun na yung rotasyon ng buhay nila. Yun na yung cycle of life nila. Marami na mahal every day. Marami na mahal. Wala sila kung makialam. Marami yung gusto ng Diyos. Kaya na, sabi ka naman, yung 120 years, nalaman si Noe, ayaw ka na nila. Wala sila pakialam. Kaya masama na lang parati yung gusto nila. Ayaw nila yung patungkol sa Diyos. Ayaw nila yung pagawang mga Diyos. Marami na mahal. Kaya, tanda po natin yung ayaw ng pagawang mga Diyos. Marami na mahal. Ang-isip na mga Diyos. Yun yung sabi ng Bible, iwawala ang Panginoon. Yun yung ginawa niya. Kasi sabi na ng verse 6, and it repented the Lord that He had made man on earth. Marami naman. Pinagsisisiyan pala ng Panginoon yung pagawa ng ganitong klase ng tao. Marami na
mga minamahal, pero yung puso't gawa ng kanilang pag-iisip ay hindi tawagin sa Panginoon. Ang kasanlibutan, hindi makalarit, hindi makadiyos, hindi spiritual, hindi makalumpa, kasanlibutan, makalaban. And it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. Nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ng tao sa lupa at talubay sa kanyang puso. Kaya huwag natin hayaan na everyday nilulungkot natin ang Panginoon, nilulumbay natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat tayo, lalo na nasa intay na tayo, akayin na natin yung ating sarili na magbalik noon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit naman tayo magtapos mga minamahal. Ito yung nais ipagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro mga minamahal, mga 3 verses, mga minamahal. 3 verses na basahin na lang siguro natin ito, hindi na palawalan yung maninawang po ito, mga minamahal, salitaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng Bible, mga minamahal, sa Revelation chapter 14 verse 7, saying with a loud voice, "Praise God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters." At sinasabi niya ng malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kalawalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig." Mga minamahal, sabi mga minamahal ng Acts, hindi ko na paliwanag naman mga minamahal. Sabi ng Book of Acts, mga minamahal, chapter 17, verse 30, mga minamahal, ganito ang sabi, "And the times of this ignorance God winked up, but not commanded all men everywhere to repent." Ang mga panahon ng kakalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dapat ay ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Isipin na natin, ano ba itong sinasabi ng Biblia na kahangalan? Ito nga yung masamang dalang parati na ginagawa natin ng mga tao. Yung haka na natin pag-isip, palayo lagi sa Panginoon, kahangalan po yun. Mga minamahal yun, parang pinagdadalang natin yung ating sarili, mga minamahal, yung ating paa, yung ating kamay, yung ating puso, yung ating isip, yung ating bibig, para magbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Dahil ang ating mga paa, yung kung saan yung lugar na mapupunin natin, masasama ng ating labi, ng ating kamay, ng ating puso, yung ating pinamamahal ng Panginoon. Laging palayo, mga minamahal, kung saan mga minamahal, makakagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Laging palayo yung ating lahat, iwas tayo lagi, mga minamahal. Kakalang po yun. Huwag natin iwasan, mga minamahal, yung paglilingkod, yung paggawa, mga minamahal na mga Diyos. Kasi pagka ginagawa mo yung mga minamahal, hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung sarili mo na maitaka sa impyerno. Sinisigurado mo sa sarili mo na doon ka talaga babagsak sa impyerno, yung pag-iwas mo na gawin ang gusto ng Diyos, mga minamahal, yung pagbibigay mo ng kasiguraduhan sa sarili mo, mga minamahal na papunta sa impyerno. Mga kapatid, kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, faith without work is death. Hindi ka maging kalugod sa Panginoon. Kung saan ako pupunta, hindi ka lumulunod sa Panginoon ng minamahal. Sa nagagatan ako, hindi mo susunod ang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Yun ay kahangalan. Kaya sabi ng Biblia, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na lang ng Diyos. Kaya kung yung mga ganyang pagsaway, may mga super typhoon, may mga super earthquake, mga minamahal, may mga tsunami, mga minamahal, may mga pandemya, mga minamahal. Bakit? Gusto ng
gusto palipasin na yung tamalan ng mga tao, layo na layo sa Panginoon, ang puso, isip, paggawa, palayo sa Panginoon. Ang panahon ng kahanan yun eh. Pinalipas na nga ng Panginoon Diyos na naman ngayon, pinag-uubos niya sa mga tao na magsisi sila lahat sa lahat ng dako. Para yung sa ating pag nagsisisigbihin, tama na yung ating pag-iwas, tama na yung ating pagtakas, tama na yung ating paglayo. Mga minamahal doon sa nais na natin pinakamamahal na paghinalapin na natin yung realidad. Mga minamahal na tayo, mga tao, minalag ng Panginoon dapat. Mga minamahal din tayo, tao ito sa binagyan, utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na utang na loob yung buhay natin. Lahat, pinakamaliit na bahagi, parte ng katawan natin, patiwok natin, mga minamahal. Lahat ng nasa atin, galing sa Diyos, dahil siya ang nagdalag sa atin. Kapag hindi natin paglilikuran ng tinatakas namin ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo na nagpagpapala. Gusto ko mga minamahal ko na, mga minamahal, kanyang pagalitan, mga minamahal. Huwag tayo sa ating sarili, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal ng Acts, chapter 3, verse 19, last na po ito, mga minamahal. Sabi ng Word of God, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Kaya nga, magsisi kayo at marapaling loob upang mapagi ang inyong mga kasalanan, upang umaka kayo ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Ano naman sa ating kabutihan yun eh. Yung gawin naman natin kaligayahan, maraming naman, yung pagsunod sa gusto ng ating mga sa kalangitan, hindi yung maraming naman, yung kaligayahan natin kadalasan ngayon, hindi pa tayo nagawin yung sa Panginoon, yung gawin mo sa libutan, mga bagay na sa libutan, pag-iisip na mga sa libutan, pangarap na mga sa libutan, makalupang makalaman. Kahagalan loob yung mga naglawan, magsisidro tayo at magbalik loob upang mapawi yung mga kasalanan at kasamaan natin niya. Sabi na rin, upang magkakayo at magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harap ng Panginoon yung kaginawaan. Kasi pag makasalimutan yung puso-isip natin, mahal na mahal, walang mga kaginawaan, walang kaginawaan. Ang ibig sabihin, walang kaginawaan, marami na mahal. Wala tayong mayaman, wala tayong maunlad na pangawang mga Diyos. Mga minamahal. Wala. Sabi ng mga minamahal, dumating ang panahon ng ginawa wala sa harap ng Panginoon. Ito naman, hindi lang sambing ka lang na kaginawa, kundi yung kaginawa naman ng ating paggawa. Pag makasalimutan ka ang maginawa sa iyo, mga minamahal, minsan, bago ka matulog, iniisip mo na magagawin mo bukas eh. Para sa iyo ko lang gagawin eh. Pero kung kasalimutan nyo, makalamit, gusto mo. Ayaw mo kumayag, pero lumipas yung maghapon na hindi ka na magawa ng magigahapon pagawa. Para sa makasalimutan kapakinabangan. Mga minamahal, bibigyan ka ng kaginawaan sa limutan, pero anong kapalit? Mga minamahal, kapahamakan ang iyong kaluluwa. Mga minamahal, iyong kapahamakan ng kasalanan. Ngayon ang darating, bakit mo nagsisi, nagbalik loob, mga minamahal, mapapawin ang kasalanan mo, darating yung kaginawaan mula sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, mga minamahal, magkakaroon ka ng maraming kasalayan, mga minamahal, matututo mo magpatututo, mag-share ng word of God, matututo mo manalangin, matututo mo magpuri, magiging maginhawa, makami yung buhay ng mga Diyos, makalamit ang iyong pagawa, ang iyong puso, ang iyong isip, mga minamahal, mag-iiba, mga minamahal, kaya mga minamahal, sabi ka lang ba, kung sino nga kay Kristo ba, ang makapagunin lahat, mga minamahal, kasi yung ginawa, ginayong kasalimutan, maka-Diyos na napapanais, pagawa, paglalasa, mag-kondisyon na pangarap yung nais mo, mga minamahal, makanta, hindi na yung makasalimutan. Mga minamahal, habang po ito, masarap kong mag-aral, mga minamahal, kung nagsalita ng ating
pag-ibig ng Diyos. At pansamantala ngayon, mga minamahal, tapusin na po muna natin mga minamahal yung ating pagtalakay mula sa mga banal na salita ng ating pinagmamahal ng Panginoon Jesus. Tayo po natin magpaabot ng papuri ang isang po natin ang ating pinagmamahal at habang pinagmuli natin yung kanyang kagandaan loob at kabutihan ng mga minamahal. Hallelujah, praise you.
At nevertheless, mga kapatid, yan po ay alas 3 na po